Hindi ko alam kung nasaan, naghihirap. Ingat! Lola, hindi ka tumitingin sa paglakad, nakakainis. Ikaf. Nena, ayos ka lang? Sumama ka na sa akin sa ospital. Hindi na lola, nauntog lang. Nasa ospital ang anak ko, ayokong matakot siya. Anong hindi pwede? Ikaw ang nagligtas sa akin, kung hindi ikaw, ngayon. Nakita ko na ang asawa ko, makinig ka sa lola, bilis. Tara na sa ospital. Nene, ano ang nangyari? Ayos lang ang nanay, nahulog lang ang cellphone. Babalikan ka agad ng nanay. Nene, single mom ka ba? Ako ang nagpalaki kay Uyu. Ang ama niya, talagang walang kwenta. Kung anak ko siya, paborito ko siya at mamahalin. Sayang, hindi ko pa nakikita ang apo ko. Sana may katulad mong kamag-anak si Uyu. Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagligtas sa buhay ko, mula ngayon. Pamilya na tayo, naku, bakit ka na naman nagdugo? Ang dami, bilis, dalhin kita sa ospital. Lola, talagang ayos lang. Pupunta ka ba o hindi? Lola, ayos ka lang ba? Dadalhin kita agad sa ospital. Sige. Ang bata mo, talagang matapang. Una ang bata, pagkatapos ay gamutin ang sugat, hindi ba? Ayos lang, Lola. Nasaan ang bata? Hoy yan, dinala ko si Yuyu para bumili ng laruan. Hintayin niyo kami ha. Sige, alam ko na. Lola, huwag kang mag-alala. Dinala ng kaibigan ko ang bata para maglaro. Mabuti naman. Parang pamilya. Parang nakita ko na siya dati. Ito ay ng anak kong babae. Ah, ang apo ko sa tuhod. Meron din ako, ang apo ko sa tuhod. Ang ganda-ganda niya. Kagaya mo, ang ganda-ganda mo rin, ay naku. Bakit ba ako, lahat na makita ko, pinupuri ko ang apo ko sa tuhod? Ikaw naman, nakalimutan ko, yung numero, naubos ko na para sa iyo. Ako naman, maghihintay na lang ako sa kwarto para sa bata. Huwag kang mag-alala, umalis ka na. Lola, aalis na ako. Hindi naman kailangan ng marami, mga sugat lang ito sa balat. Sinabi ni MS Kian, dapat maingat na suriin. Bakit ba saan kita nakikita? Baka may masamang buhay ka. Baka may sakit kang nakakahawa, si MS Lu ay para. Tumulong sa matandang nabangga ng sasakyan, kaya nasa ospital. Baka ikaw ang nakabangga, nagkakonsensya ka. Ang taong masama ang kalooban, lahat ng tingin niya ay masama. Ikaf. MS Lee, kaibigan ka ba ni Boss Lu? Iginagalang kita, pero huwag kang masyadong magmalabis. Babae, naglakas loob ka pang banggitin si Kuya Mingi. Ngayon din, parurusahan kita para sa kanya, itong taong ito, si Yu. Anong ginagawa mo, Lola, bakit ka? Pinoprotektahan ang babaeng ito, tumahimik ka. Siya ang nagligtas sa buhay ko, Lola huwag kang magpapaloko sa kanya. Tiyak na gusto niyang akitin si Kuya Mingi. Sinadya niya magpasakay sa tao para mabangga ka. Boss Gu, baka itong matanda. Ay lola ni Boss Gu. Lola, kung hindi ka naniniwala, magtanong ka. Kung may anak ba siya, si Lee dati. Bakit hindi ko, nakita na ganito ka pala kasama? Iniligtas niya ako, ikaw naman dito, nagsasabi ng kung ano-ano. Lola, nabuntis siya nang hindi niya alam kung sino. Ang ama ng bata, ang babaeng ganito. Paano kanya tutulungan ng totoo? Gusto montag ba ang apo ka o? Talaga, ang galing, akala ko ba? Magpapari siya, bakit hindi niya dinala sa bahay ang ganitong magandang babae? Hindi niya dinala sa bahay. Ikaw ba talaga ang lola ni Boss Gu, si Emerly? Nagkakamali siya, empleyado lang ako ni Boss Gu. Lola, bakit mo gusto ang taong ganito? Hindi mo ba narinig na sinabi ko, nabuntis siya nang hindi niya alam kung sino? Tumahimik ka, ang mga bagay ng pamilya Gu. Wala kang karapatang makialam, kung ulitin mo, sasaktan mo si Nyan. Mula ngayon, wala nang relasyon ang ating dalawang pamilya, Lola. Ako ang pinalaki mo,
Huwag mo akong tawaging lola. Wala akong apo na katulad mo. Si Kuya Minye, hindi siya makikipaghiwalay sa akin dahil lang sa isang estranghero. Ganoon ba? Lola, okay ka lang ba? Lunyan. Ngayon, kung hindi dahil kay Nyanyan, baka nakita ko na ang lolo mo. Si Lishu, hinamak pa siya. Mingye. Kailangan mong ipagtanggol siya. Lisyu, si Lunyan yan ang tagapagligtas ng pamilya Do. Kung gagalitin mo siya ulit, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kuya Minye, talaga bang dahil sa babaeng ito? Bakit ang dami mong dugo? Nahihilo na siya. Hawakan mo siya, bilis. Bakit pareho silang mahilig kumapit? Normal lang naman ang pag-aalala. Nasaan ang doktor? Boss Gu, okay lang talaga ako. Kung medyo late pa, gagaling na rin ang sugat ko. Lunyan yan kahit anong hiling mo. Ibibigay ko. Kaya ka walang asawa. Lola, wala talagang anuman sa amin ni Boss Gu. Empleyado lang ako niya at sa hinaharap. Wala rin kaming magiging relasyon. Lunyan yan, ano ba ako? Halimaw ba? Ayaw mo talagang magkaroon ng koneksyon sa akin. Hindi naman, ikaw ang presidente ng corporation. Ako ay empleyado lang. Maliliit lang na sugat. Bigyan mo lang ng anti-inflammatory. Hindi na kailangang ma-ospital. Magpa-full body check-up na rin at bigyan mo ng 10 kurso ng pinakamahal na supplements. Hindi na kailangan ng gamot, gagaling din yan. Sayang lang ang pera. Hayaan mong boyfriend mo ang maglapat ng gamot. Hindi niya ako boy. Ako na lang. Huwag kang kikilos. Dahil sa lola ko ang sugat mo. Nararapat lang ito. Pero paalala ko, mas magaan ang kamay ko kaysa doktor para hindi mo sabihin nang aabuso ako. Hindi ko ibig sabihin yon, parang ako pa ang nang aabuso sa'yo. Amoy ka na naman ng sambong. Sino ka ba talaga? Boss Gu, hindi ka naman nilalagnat. Bakit nawala ang memorya mo? Sa mundo, walang ganoong kasabay-sabay na pangyayari. Hindi pwedeng siya. Ako na lang. Huwag kang gagalaw ng basta-basta. Ako, susunduin ko si Yuyu, hindi kukunin ko ang gamot. Lahat ito ay akin. Sa mga susunod na araw, dapat kang mag-ingat sa pagkain, yung mga pagkain sa kantina. Huwag mo nang kainin, papaglutuin ko ang chef sa bahay para sa'yo. Tara, uwi na tayo. Hindi na. Ang dami mo nang natulong sa akin. Hindi ko na alam kung paano kita pasalamatan. Naalala ko lang, nasa ospital pa si Uyu. Maya-maya may kaibigan akong susundo sa akin. Kaibigan. Lalaki o babae? Yun, pakikuha na lang ito, lahat. Ah? Uwi tayo at dagdagan natin ang pagkain ni Uyu. Ang mayayaman, kahit saan nagpapaayos, pero wala namang gamot na pera. Siya rin ay isang babaeng sakim sa pera, baka nga ako ang nagkamali sa kanya. Boss lang, nandyan na ang kwarto mo. Tulungan mo ako. Hindi na ako makalakad. Boss Gu, sabi ka unang gabi itong zilunyan yan. Hindi maayos ang buhay. Tingnan mo, kahit mga bisita hindi niya pinapalampas. Baka ito na yung asawa niya. Ang tingin ni Boss Gu, parang demonyo. Ginoong Zhang, ito na ang kwarto mo. Sana ay masaya ang gabi mo. Ginoong Zhang, bitawan mo ako, may sisi dito, magpakabait ka. Samahan Montag ako. Ang perang ito. Lahat ay sa iyo. Mas mabuti kung hindi ka magiging suwail. Kung hindi, irereklamo kita. Nakakadiri, hindi pa nakakapasok sa kwarto. Naglalambingan na. Umalis ka. Boss Gu. Boss Gu,
Gusto mo bang ako na ang? Hindi na kailangan, huwag tayong makialam. Boss Gu, bakit ka nandito? Kanina, Nakita mo di ba? Hindi ko sinasadya, talagang siya ang... kaya ano ang gusto mong sabihin? Walang magawa, napipilitan lang. Boss Gu, pasensya na, nagkamali ako. Aayusin ko ito, maniwala ka sa akin. Papasok na ako ngayon. Gusto mo pa ring pumasok? Ganyan na lang ba talaga siya kagusto mo? Naku. Nakipag-away ako sa kliyente. Siguradong tanggal na ako sa trabaho. Paano na ang pampaopera ni Yoyo? Bakit hindi na lang ako nagtimpi? Dapat nagtiis ka na lang. Nakipag-away ka sa kanya? Pasensya na, ako kasi. Sino ba yan? Bastos. Kliyente. Akala ko mali ang hinala ko sa kanya. Huwag mo nang ilagay ang sarili mo sa peligro. Noon, madalas din akong nakakaranas ng ganito. Natatakot ako bumati ko siya, kaya nirecord ko na ang ebidensya. Ilan ba ang hirap na dinanas mo? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Hindi na maulit ito. Hindi na may makakasakit pa sa'yo. Boss Gu, ang swerte ng mga empleyado mo. Bosku, pakikial aman PABA natin. Tu? Hubarin at itapon sa kalye. Opo. Wangshan, alam Montag ba kung sinosia? Sino? Yan, yung babeng nanlalandi kay Kuya Mingya. Nagbebenta ka pala dito. Magano? Lisio, mag-ingat ka sa bibig mo. Nandito ka na, nagpapakasanto KPA. Tora. Nay, inom tayo. Hindi ako umiinom. May ide-deliver pa akong alak, mauna na ako. MS Lu, humihingi ako ng paumanhin. Nag-iisa mong pinalaki ang anak mo, talagang hinahangaan kita. Hindi na kailangan ng paumanhin. May gagawin pa ako. MS Lu, ito, ipinagbubunyi kita. Lahat ng inumin natin ngayong gabi. Ibabaon sa sales mo, para sa pangako kung hindi na maulit. Hindi ka o alam kung inosente ka o tanga. Alagaan mo ng mabuti si Boss Wang. Sige na? Nee. Mainit PA? Halika. Palamigin kita. Maghuhubad na ako. Nay. Gusto mo ba? Kuya, ako na. Anong sinabi mo? Ako na ang maghubad. Gusto ko sa mga taong marunong tumingin ng sitwasyon. Tara na. Aray. Babae ka, hinampas mo ako. Bumalik ka. Manager Lu, 3 trabaho ang ginagawa sa isang araw. Kakauwi lang. Diretso agad dito para magbenta ng alak. Saan ka pupunta? Alam mong takti akong sino ako? Sabihin ko sa'yo, ngayong araw na ito. Kailangan mong samahan ako. Masaya tayo. Alam mong takti akong sino ako? Umalis ka. Bitawan mo ako. Maligo ka muna, magpalamig ka. Sino ba ang natulog ko kagabi? Ako. Buti na lang, isang gabi lang, kumita ng 100 piso. Bakit parang wala lang sa'yo? Kamusta ang tulog mo kagabi? Ano ba to, natulog tapos takbo? Akala ko boss ko yung lalaki kahapon, libre pala. Pakiramdam ng boss na may konsensya. Kagabi, medyo lang. Dunyan yan. Hindi ka ba satisfied sa akin? Baka may mali sa dokumento ko. Ano ba nang mali ko? Babaguhin ko na. Ako ang mali. Pagbebenta ng sarili, 100 piso lang ang halaga.
Baka naman. Tulong. Nakatulog ko talaga ang boss. Kaya, kagabi ikaw tayo. Ano, ayaw mong magbayad? Medyo lang. Gaano ba ka medyo? Hindi magaling si Boss Gyu. Pagbibenta ng sarili, 10,000 pataas. Talaga? Ang mahal ko pala. Miss, paano yung natitira? Ang natitirang pera. Paano babayaran? Hindi maganda. Ano ba nang iniisip mo, gusto kitang maging girlfriend ko? Kung ayaw mong panagutan, tatawagin ko sila. Sisihin ka namin. Hoy, teka lang. 3 araw, bigyan mo ako ng 3 araw, pwede. Sige, gagamitin ko na yung karapatan bilang boyfriend. Guminye, trabaho muna. Mas importante ang bata, wala akong asahan sa'yo. Mahirap lang kami. Maliit na bata, nangongolekta. Isang tapak, kailansing. Ang bata pa, nangongolekta na ng basura. Ang sakit naman. Lola, gumising ka ah. Tulungan enyo si Lola. Ito bang matanda at bata? Nagplano ba? Scam? Anong klaseng pamilya to? Naglakas loob tumulong sa matanda? Hindi ko siya matutulungan. Hoy, may nagkolapse dito sa intersection ng Commercial Street. Norse, sino bang mabuting tao ang nagdala sa akin dito? Gusto ko siyang pasalamatan. Nakatagpo ka ng mabuting bata, totoo, 6 na taong gulang. Na bata ang nag-alaga sa iyo, naglagay ng damit, tumawag pa. Matagal siyang nag-asikaso bago umalis, 6 na taong gulang lang. Gusto ko siyang hanapin, umalis na yung bata, siya ba? Nag-iwan ng numero o pangalan? Bala, Tiniyak lang na okay ka bago umalis. Parang, nung nag-collapse ako, nakita ko siya. aray, Hindi ko malala, may koneksyon kayo ng bata. Delikado ang health condition mo kung hindi agad naagapan. Nung dumating ako, maraming tao sa paligid mo, siya lang. Ang maliit na bata na nagbantay sa iyo, nung tumawag siya ng 120. Pwede bang mahanap yung tawag na yun? Tulungan mo akong hanapin. Matalino yung bata, ginamit niya ang phone mo, aray. Pumunta siya dito sa ospital, may CCTV dito. Pwede tayong mag-check ng CCTV, tulungan mo akong hanapin. Kailangan kong mahanap ang nagligtas sa buhay ko. Nga, check natin ang CCTV. Nung oras na yun, under maintenance ang CCTV system ng ospital. Hindi siya nakita. Nahanap na ba ang bata? Lola, late na ako, hindi ko nakita. Ano ba ang kaya mong gawin? Apo sa tuhod, hindi mahanap. Tagapagligtas, hindi mahanap, ikaw na presidente. Paano ka nagiging ganito? ikaf, umuwi ka na lang. At maging apo na lang. Lola, huwag kang magalit, may sakit ka sa puso. Kailangan mong kumalma. Muntik na akong mamatay sa galit. Paano ako kikalmahin? Huwag kang magalit, huwag kang magmadali. Ikaw, itigil mo muna yung trabaho mo. Narinig mo ba? Ano pang ginagawa mo dyan? Hanapin mo na. Nakita mo ba yung video ng bata na nagligtas? Sabi nila 6 na taong gulang lang yung bata. Sinong anak ang ganito ka-responsible sa edad na 6? Nakakalungkot tingnan. Lola guysing ka. Pakiusap, tulungan ninyo ang lola ko. Ang aking apo sa tuhod ang nagligtas sa akin. Bata, ang bait-bait Montag naman. Madalas ko siyang makita, nagkakalkal ng basura araw-araw. Ano? Ang apo ko sa tuhod, nagkakalkal ng basura. Ang apo kao. Nagkakalkal ng basura. Sino nagsabing walang nagmamahal sa apo ko? Bakit hindi sumasagot?
Alam kong hindi ka mapagkakatiwalaan. Mayordomo, ipatawag mo ang buong pamilya. Sunduin ang apo ng aking apo. Hinampas Montag ako. Nanay, hindi ako nagnakaw. Sinisiraan lang nila ako. Naniniwala ako sa'yo. Anong karapatan mong sabihin nagnakaw ang anak ko? Nasaan ang ebidensya? Babaeng ito, nakikipag-agawan sa akin kay Kuya Minye, sinadya mo ito. Kung nagnakaw o hindi, subukan lang nating maghanap sa katawan, di ba? Maraming tao ang nakatingin. HMP. Tingnan ninyo ano ito? Sinasabi mo pa na hindi ka nagnakaw. Grabe na ito. Nanay, talagang hindi ako nagnakaw. Kung wala sa bata, di sa matanda? Baka maroon pa. Rito sa katawan. Hanapan ang matanda. Mga kapitbahay, hawakan ninyo ang walang hiya babaeng ito. Ako na. Nanay, Sinasabing wag ipakita ang kahihiyan ng pamilya sa labas. Grabe na siya. Inagaw pa ang aking nobyo, hinampas pa ako sa harap ng maraming tao. Pinabayaan pa nitong batang ito na magnakaw sa kalye. Okay lang sa akin, pero hindi pwedeng. Mantala ang paghahanap ninyo ng ninakaw. Anong okay lang? Mga kapitbahay, hubarin niyo siya, tutulungan naming turuan siya. Basta lumuhod ka sa harap ng lahat, aminin mong babae ka, at humingi ng tawad, hindi na kita paginitan. Nen, napakabait mo kaya ka inaapi ng ganitong klase ng tao. Sige, kung papayag ako, pakakawalan mo si Uyu. Zuempre. Ako si Lunian yan, isang babae. Pakiusap, patawarin mo ako. Sinabi mo talaga. Ngayon, pakakawalan mo na si Uyu. Sige na. Apo ega aking gapo. Lola, nagkakamali ka, itong batang ito ang nagnakaw. nanay, talagang hindi nagnakaw si Yuyu. Si Nyen Nyen. Lola, okay lang ako. Ano ang tinawag mo kay Uyu kanina? Apo ega aking gapo. Si Yuyu ang hinahanap kong apo. Si Uyu ang apo ng iyong apo. Sino ang tatay niya? Noong gabi, 7 taon na ang nakalipas, siya yon. Lola, huwag kang magpapaloko sa batang ito. Paano pwedeng anak ni Kuya Mingi? Ang batang ito, Talaga pa bang Lola ing Lola and I Yuyu Ko? Zuempre naman. Ako. siya ang lola ni Yuyu. Hindi ako nagnakaw. Naniniwala po ba kayo sa akin? Siyempre naniniwala ako. Ang apo ko, paano magnanakaw? Ngayon. Lalabanan ko ang mga nanakit sa iyo at sa nanay mo. Walang makakatakas, Lola, huwag kang makinig dito. Nagkakalat lang ang batang ito. Siya ang nagsabi na nagnakaw ako at sinaktan ang nanay ko. Pinapaluhod pa. Lola, huwag kang padala sa batang ito. Paano pwedeng maging anak ni Kuya Mingi ang batang ito? Ngayon, ako na ang bahala para sa tatay at nanay mo. Sasawayin kita, mula ngayon, wala nang relasyon ang pamilya Li at Gu. Lola, nagkamali ako. Hindi ko alam na apo mo pala siya. Lola, Hindi sa akin ang dapat mong hinga ng tawad. Sa apo ko at sa manugang ko dapat humingi ng paumanhin. Nagkamali ako, patawarin mo ako, Lola, pakiusap. patawarin mo ako. Yuyu, ikaw ang magde-decide kung ano ang parusa sa kanya. Ikaw talaga. Itapon siya palabas. Ayoko, Lola. Wala akong kinalaman dito. Lunian niyan. Hindi ko kayo patatawarin. Lola, nagkamali ako.
patawarin Montag ako. Wala akong kinalaman, sarahan mo na ang tindahan mo. Kunin ang mga cellphone nila, itong mga taong ito. Kung paano nila inapi ang apo at manugang ko. Dapat nilang bayaran ng higit sa ginawa nila. Nahirapan kayo, manugang. Lola, ako lang ang nanay ni Uyu. Tungkol kay Boss Gu, magkaiba talaga. Ang mundo namin. Kung hindi kanya pakakasalan, sino pa? Kapag May iba siyang babae, babaliin ko ang mga binti niya. Tara, umuwi na tayo. Lola, maraming hirap na dinanas ni Uyu sa piling ko. Baka hindi ako mabuting ina. Kunin mo muna si Uyu. Nene, iwan mo na BAAKO? Paano ko iiwan ang Uyu? Pero may bagong pamilya na ang tatay mo. Hindi ako makakasira. E di hindi na natin siya kailangan. Ikaw lang ang gusto ko, nanay. Et si Lola. Yang tatay mong walang kwenta, hindi man lang kayang habulin ang nanay mo. Huwag na lang. Sa hinaharap, tayong tatlong mag-apo, sabay-sabay na mamumuhay, okay ba, Yoyo? Kanina lang, tinulungan ni Lola si Yoyo. Mabait si Lola sa amin. Mabuti naman. Nanay, pwede ba nating isama si Lola sa ating pamumuhay? Siyempre pwede. Lola, salamat sa pag-aalaga kay Yoyo. Pero, hindi ko iiwan si Yoyo. Ano bang sinasabi Montag? Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng bagong testamento. Ang pera, lahat kay Yoyo. Si Yoyo, sayo pa rin habang buhay. Lola, pwede mo bang? Itago mo na kay Boss Du. Sabihin mo na lang, na iniwan si Yoyo ng kanyang ina. Kung hindi, aalis ako kasama si Yoyo. Nandito na si Lola at si Nanay para kay Yoyo. Lola, pumayag ka na kay Nanay. Sige, susundin ko kayo. Ayaw ka nang kilalanin ng asawa't anak mo. Nanay, tindahan bang laruan ang bahay ni Lola? Akala ko tatay mo lang ang ganyan na mana mo pala. Tari. Nahanap na kita, tatay. Tatay, nahanap na rin kita. Salamat kanyan. Tumulong siyang hanapin ang bata. Salamat. Oo nga. Kung babalik ang ina ni Yoyo, magkakasama na kayong tatlo. At magiging buo na ang pamilya. Impossible. Iniwan niya ang sariling anak, walang responsibilidad, masamang ugali. Hindi ako makikisama sa ganyang klaseng tao. Mas mabuti pang mag-alaga ng siopaw kaysa sayo. Malaki na si Yoyo. Ikaw na ama, hindi mo man lang kilala ang sarili mong anak. Ako pa ang naghanap sa bata. Hey naku. Kung sayo ipapasa ang pamilya Gu, nakakabahala talaga. Hey naku. Ang kaligayahan ko sa buhay, nasa kamay mo na, Lola. Tama na, hindi ka PABA tapos? Niyan. Sa ngayon, wala akong mahanap na mapagkakatiwalaan. Kaya, bumalik ka na lang sa bahay. At alagaan mo si Yoyo. Nene, Sige, ngayong gabi na tayo lilipat. Yoyo, Lola, ano ba ang nangyayari kay Yoyo? Hindi ba siya kontento kay niyan? Magkakabangkarote na ba tayo? Ang mga lalaki sa pamilyang Gu, parang kangkong sa bukid. Isang ani, isang tanim, hindi kasing ganda ng isa pa. Palagi siyang mahilig sa mga bata. Mula nang makilala ko siya. Palagi siyang mabuting ama. Ako ang hindi nag-isip na sabihin sa kanya. Inagaw ko ang karapatan niyang maging ama.
Lunyan yan. Tapos na ang 3 araw na pag-iisip. Ano man ang resulta mo, ang nararamdaman ko para sa'yo, hindi kailanman magbabago. Bago kita nakilala, hindi ko naisip na magpakasal. Pagkatapos kitang makilala, gusto kong magkaroon ng pamilya kasama ka. Ang anak mo, ituturing ko rin bilang sarili ko. Yan, bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan kayo, okay? Ano ba si Lisiu? Ano naman ang tingin mo sa akin? Boss Q, hindi tayo bagay. Lola, sa susunod huwag ka nang makinig ng patago. Paano kung madulas ka? Bata, hanapin mo na si Tiyong tagapangasiwa para maglaro. Bilis, alis na. Sa harap ni Lola, dapat mong panagutan ako. Anong pananagutan? Hindi ko maintindihan. Lola, dapat maaga kang dumating para hindi siya makakapagsinungaling. Paano ko malalaman na ganito kakagaling? Lola, ako, titingnan muna ako si Uyu. Lola, nahuli ko na siya. Bakit mo pa ako sinasaktan? Masaya ako, sinasaktan kita, ano naman? Tingnan mo itong si Yuyu, kawawa rin ang bata. Nakita na ang ama, pero ang ina, hindi naman magkasama. Ano sa palagay mo? Lola, ang ina ni Yuyu, babayaran ko siya. Pero ano pa man, basta gusto niya, ibibigay ko. Pero sa puso ko, may tao na ang gusto ko. Siya lang. Kakapuri ko lang sa iyo, bakit naman nagiging tanga ka ulit? May tao na sa puso niya. Si Gumini at si Lisiu. Magkatapat ang estado, lunian yan. Paano ka nag-iisip ng ganyan dahil lang sa 2 biro niya? Nanay, tingnan mo kung magkatulad ang drawing ko. Ang galing ng drawing mo, Yuyu. Nanay, si Yuyu ay tinatawag na nanay niyan. Baka si Nyanyan ang nanay ni Yuyu. Sochi, imbestigahan mo ang anak ni Nyanyan. Ang nanay ni Yuyu, tiyak na babayaran ko siya. Pera man o iba pa. Basta gusto niya, ibibigay ko. Pero may tao na sa puso ko. Ang taong gusto ko, siya lang. Boss Gu, pansinin mo ang iyong posisyon. Bakit siya napakalami? Si Yuyu ay hindi makakita. Nagtatago ka sa akin. Wala akong tinatago. Bakit ayaw mong tingnan ako? Lalabas ako para bumili ng gulay. Huwag kang mag-alala, boss. Ang kinabukasan ng pamangkin kong babae, ako bilang tiyahin niya, ay may karapatan magdesisyon. Ano ang gusto ninyong gawin? Nyanyan, yung pagtakas mo sa kasal noon. Hindi na namin papansinin, ngayon ikakasal ka na. Si Kapitan Lee Ion. Dapat kang sumaya. Ipapakasal ninyo ako sa isang lalaking 80 taong gulang. Ano naman kung matanda na? Mas marunong mag-alaga ang matanda. At saka, ang bigay nilang dote ay mas malaki kaysa sa kay Lolo Wang.
Honey, ang ganda ng lolo, bagay sa'yo. Sa loob ng maraming taon sa amin, libre ka lang kumain at uminom. Ano naman kung magtrabaho ka ng konti? Libreng kain at inumin? Naubos ninyo ang pensyon ng mga magulang ko. Ginawa ninyo akong katulong sa bahay ninyo. Tubig lang ang iniinom, panis na pagkain ang kinakain. Sa kulungan ng baboy natutulog ang mga taon ko. Paano ako lumaki, mas alam ninyo kaysa kanino man. Huwag kang magpakatigas ng ulo, itali siya. Itali siya sa kulungan ng baboy, bukas ikakasal na siya. Tara, itali sa kulungan ng baboy. Tara. Bosku, Dino Kotzi MS, Lu. Kung wala pa ring clue sa loob ng 10 minuto, lahat kayo tanggal na. Opo. Boss Gu, may balita na nasa Fengyun Hotel siya. Kapitan Lee, dinala na namin ang tao. Lumuhod ka. Walang modo. Lumuhod. Ang lahat ng babaeng ikakasal sa pamilya Lee, dapat lumuhod sa pagpasok. Lolo, pag namatay ka na, saka ako luluhod sa'yo. Ikaf. Tatay, huwag kang magalit, Mayor Lee. Huwag kang magalit, ngayon ikaw ang bagong lalaking ikakasal. Baka masiraan ka ng ulo. Luluhod siya, luluhod na siya, hahaluluhod-luluhod. Ikaw ang aking babae. Ako ang iyong langit, kapag may susunod na pagkakamali, parurusahan kita ayon sa batas ng pamilya. Matandang lalaki, ikaw. Munting kalbich ibich, mainte kalang et mazisiahan ka, hehe, meali. Ang batang ito, noong bata pa ay mahina ang bibig, ito na, dumating na ang tamang oras. Tara na, ito na, magsagawa na tayo ng seremonya ng kasal, ha? Ang pagsama sa aming pamilya Lee ay iyong swerte, kahit 100 bises kang lumuhod, ikaw pa rin ay. Tao ng pamilya Lee ay. Maaming patakaran ang mayayamang pamilya, intindihin na lang natin. Bilisan Montag, lumuhod. Huwag kang mag-alala bilang aking asawa, alagaan kita ng mabuti. Tatay, okay ka lang ba tatay? Ikaw, munting kaibig-ibig, sa aming pamilya Lee. Ang lalaki ay mas mataas kaysa sa babae. Ikaw ay nangahas na bumangga sa aking tatay. Gayon, papahirapan kita. Sige. Ang paghampas sa kanya ay mabait pa. Gagamitin ko ang batas ng pamilya. Tatay, ang matanda ay mas matalas. Ano ba itong misteryosong batas ng pamilya? Ito ay ang pag-uki sa likod at mukha ng babae ng salitang taksil. Sa buong buhay niya, siya ay magiging tao ng pamilya Lee. Ang kanyang 5 nakaraang asawa, lahat ay pinatay sa ganitong paraan. Sandali, hubarin ang kanyang damit. Ako na ang gagawa para sa tatay. Hubarin ang damit. Bilisan niyo. Bitawan mo ako. Guminye, siya ay darating upang iligtas ako. Huwag kang mag-alala. Bilang aking asawa, alagaan kita ng mabuti. Ang ganda-ganda na mukha mo, sayang talaga, mamayang gabi sa silid tulugan. Alagaan kita ng mabuti. Tigilan mo. Zeno ka? Ikaf. Gusto mong mamatay. Pasensya na, nahuli ako. Anong klaseng tao ka? Nangahas kang agawin ang tao mula kay Mayor Lee. Ang kanyang anak ay isang malaking negosyante sa lungsod. Ngayon ay araw ng kasal ng aking tatay. Masayang okasyon. Kung magkakagulo ka dito, huwag kang umasang makakalabas ng buo. AMM.
Ikaf, munting kaibig ibig, hindi pa aman ikakasal. Ay binigyan mo na ako ng sungay, papatayin ko kayong dalawang ito. Ipapadala sa paglulubog ng baboy. Matanda, hindi ka karapat-dapat sa iyong edad. Matandang hayop, mas mabuting panatilihing malinis ang iyong bibig. Hinahamon ninyo ang kapitan ng barangay. Gusto ninyong mamatay. Aray. Nagawa na, tapos na. Hinahamon ang tiyahin. Hindi lang siya, pati ikaw ay hahampasin ko. Sampalin mo siya. Ako, Hala. Ikaf. Zinobi at halaga kayo? Imulat ninyo ang inyong mga mata at tingnan mabuti. Siya ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Jiangcheng. Isang yapak lang niya ay makakaapekto sa buong stock market. Ang presidente ng Gu Corporation. Hahaha. Presidente. Kung siya ang presidente ng Gu Corporation. Hahaha. Presidente ng Gu Corporation. Naku, ikaf talaga si Bosku. Bosku, kasal anan ka o, bulak ako. Noong nakaraang taon, nagkataon akong nakita ka. Hindi ko dapat nakalimutan ang iyong napakagandang mukha. Paumanhin, Bosku. Lahat ng paghihirap na ibinigay niyo sa kanya sa mga nakaraang taon, babayaran niyo. Nang husto. Naku, malaking pagkakamali. Paumanhin, bulag kami. Bulag. Magmamano kami, Zampu, Isangdan, Nian. Tingnan mo, kami ay iyong mga kamag-anak. Patawarin mo na kami. Ano ang gusto mong gawin sa mga taong ito? Ayokong makita sila muli. Ayusin niyo ang mga taong ito. Opo. Ta. Naku, hindi. Huwag. Niyan. Hindi na kita pababayaan muli. Niyan, tumayo ka at uminom ng lugaw. Nene. Tita Lu, saan ka pumunta? Hinanap kita sa lahat ng lugar. Okay lang ang tita, naligaw lang ako. Tinawagan kang lola mo, hindi mo sinagot. Ayaw mo na biya sa akin, Yuyu? Yuyu, mabait ka. Eto na ako, paano ko? Iiwan si Yuyu. Bosgu, ang lalaking iyon, ang daling masaktan. Ilang suntok pa lang, hihingalin ko na siya. Nasaan sila Chensi Open at Lujon? Ayon sa sinabi mo, nasa kulungan na sila. Pero huwag kang mag-alala. May mag-alaga sa kanila ng espesyal. Tulad ng sinabi mo, nalaman ka una. Nene, ayaw mo na biya sa Yuyu? Paano ko kayang iiwan si Yuyu? Si Yuyu ang buhay ko. Ang buhay ko. Nanay, tumakas tayo. Ayaw ko na sa kanila, Yuyu. Ayaw kayo na kay Papa, ayaw kayo na kay Lola. Gusto ko lang habang buhay kasama si nanay. Niyan. Ikaw ang nanay ni Yuyu. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi? Ayoko nang mawalay kay nanay, Yuyu. Kaya, ikaw pala noong 7 taon ang nakalipas. Simula't simula pa, ikaw na pala. Kaya, yung anak mong may sakit sa puso. Si Yuyu pala. Yuyu, pasensya na. Nagkasakit ka, hindi ko alam. Kasalanan ko, hindi kita. Naalagaan ng maayos. Hindi ba't palagi kang kasama ko sa ospital, Papa? Hindi ako natatakot, Yuyu. Gagalingin kita, Papa. Yuyu, mula ngayon habang buhay kang kasama ni nanay, Papa. Papa, mamatay na ako sa yakap mo. Pasensya na. Yan, pakakasalan mo ba ako? Bigyan mo kami ni Yuyu ng kumpletong pamilya. Boss Gu, hindi ko kailangan ang responsibilidad mo sa akin.
Ako na ang bahala kay Yuyu. Gawin mo lang ang tungkulin mo bilang ama. Ang dami mong pinagdaanan. Yan, karapatan mong magalit sa akin. Babawi ako sa'yo. Hindi dahil nanay ka ni Yuyu. Kundi dahil ikaw si Lunyan. Mahal kita. Pero si Lishu, Ano ba ang sinabi niya sa'yo? Wala kaming anumang relasyon. Ikaw lang ang gusto ko. Nanay, Papa, natupad na ang pangarap ni Yuyu. Tulad ng larawan, magkakasama na tayo. Wow. Ang galing mong mag-drawing, Yuyu. Gusto mo bang mag-aral? Bibigyan kita ng pinakamagaling na guro para matuto kang mag-drawing. Gusto and I Yuyu. Salamat, tatay. Kasalanan ko na ngayon ng kita nakita, kaya naghirap kayo ng matagal. Hindi na ito maulit. Sa mga nakaraang taon, hindi na ito maulit. Hindi na. Nanay, tingnan mo, ang saya-saya mo at ni tatay. dahil kay Yoyo, kayo ni tatay ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang pinakamasayang tao sa mundong ito. Lunyan, ang lakas ng loob mo. Dalhin ang bata at tumira sa bahay namin. Ikaw, Nanay, yung masamang tita ulit. Ikaw yung babeng sinundo ni Mingye. Huwag mong isipin na dahil sa mga pakana mo, nahikayat mo si Minye. At pinaganda mo ang loob ng lola, makakapasok ka sa pamilya ko. Tita Lin, hindi ganyan ang nangyayari. Sasabihin ko sa iyo, kung wala akong pahintulot, kayong dalawa, ay hindi pwede makasama. Lola, kilala kita, kamukha mo si tatay. Piring nanay ang drawing ko. Maganda ba ang drawing ko? Ikaf. Ano ang tawag mo sa akin? Ang mga mata ng batang ito, parang, noong bata si Minye. Baka talagang anak niya ito. Tita Lin, ang babaeng ito nakilala sa pagiging malandi. Paano magkakaroon ng anak ni Kuya Minye? Babeng ito. Nagpakatuta sa lalaki na buntis. Tapos izizizi kay Kuya Mingye. Ang ganyang tao, paano makakapasok sa pamilya ko? Huwag mong idamay ang bata sa away ng matatanda. Kung hindi, huwag mong sisihin kung hindi kita pabigyan. Masamang babae, huwag mong apihin ang nanay ko. Tita Lin, tingnan mo, ang bastos ng batang ito, paano ito magiging anak ng pamilya ko? Ang bastos, paano ito magiging lahi ng Gu? Lisiyu, huwag kang magmalabis, Tita Lin. May away ako kay Lisiyu. Ano nga way? Si Shu ang napili kong maging manugang. Talagang namana ng anak ang ugali ng ina. Ang nanay, nakipagtalik sa matandang lalaki na buntis. Ang anak naman, gumuhit ng family picture, tinulungan ang nanay. Nalokohin si Kuya Mingye. Ayaw ko sa mga babaeng ganyan. Sa murang edad, hindi maganda ang pinag-aralan. Puro, pang-akit sa ibang lalaki. Kung hindi ka turuan ng nanay mo, ako ang magtuturo sa iyo kung paano maging tao. Tita Lin, paano mo magagawang maging malupit? Sa sarili mong apo. Nagsisinungaling ka. Babaeng tulad mo, naninira ng relasyon. Paano magkakaroon ng anak sa anak ko? Kaya Montag. Puro kasinungalingan ang anak mo mula pagkabata, hindi maganda ang ugali. Tatawagan ko na si Guminye. Hayaan mo siyang magpaliwanag sa iyo. Ano nga way? Gusto mong pag-awayin si Tita Lin at si Kuya Minnie? Si Shu, palayasin mo sila. Lumabas ka. Layas. Lumabas ka. Tigil. Kuya Mingye. Papa, Kuya Minnie, tayo ang magkasintahan simula pa noong bata. Kung hindi lang dahil sa babaeng ito na nakipagtalik sa iyo, tayo sana ang magkatuluyan. Lisiyo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Lahat ng ginawa mo ngayon. Ang yabang Montag. Posku. Gusto mo rin bang itaboy ang sarili mong ina? Ma. Ikaw ang totoong lola ni Yuyu. Guminye, gagayahin mo ba ang tatay mo? Na tinalikuran ako, Sana noon pialang. hindi na kita pinanganak. Ma. Dahil alam kong ayaw mo sa mga babae. Kaya ininatan ko ang relasyon ko. Kay Nian. Pero ikaw, sinaktan mo sila. Ma. Kahit hindi mo tanggapin si Nian ang asawa kong mahal, ang babaeng pinakamamahal ko sa buhay. Si Yuyu ang anak kong mahal. Siege. Magpa-DNA-test kayo ulit ni Yuyu. Kung nagkamali ako, hihingi ako ng tawad sa kanila. Pero kung hindi ko tatanggapin ang apo na ito. Ma. Papa, magpa-DNA test sa Yuyu. Patutunayan ni Yuyu na siya ang tunay mong anak.
Bakan ga ako ang nagkamali. Ano ba ang pinakawayan ninyo? Ma, Boss Gu, lumabas na ang resulta ng ENA test. Impossible. Paano nangyari ito? ibigay ang report kay Boss Go. Ikaw ang paboritong apo ni Lola. Ikaw ang dapat umalis. Mga tauhan, palayasin ang babaeng ito. Lukas ka. Opo. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Maliwanag ang ebidensya. Ngayon, pinoprotektahan mo pa rin ang babaeng ito, Gumingi. Talagang lahi ka ng pamilya Gu. Tita Lin, pwede ninyo akong insultuhin, pero si Minnie ang anak ninyo. Iginalang niya kayo. Hindi niya kasalanan ang pagkakamali ng iba. Para ipilit sa kanya. Wala siyang kasalanan. Babae, wala kang karapatang magsalita sa bahay na ito. Tama na. Menglin, hanggang kailan ka ba magwawala? Wala namang kasalanan si Mingi. Si Nian ay mabuting bata rin. Ang mali ay ikaw. Naniniwala ka sa paninirang puri ng iba. Lola, ang DNA test. Hindi pwedeng pe. Simula-simula pa, niloloko ka lang niya at ng batang ito. Liziu ikaf. Lola. Huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor ay okay lang si Lola. Na-stress lang bigla. At biglang nahimatay. Nanay, kailan kaya magigising si Lola Lola? Lola, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Lola. Ngayon, dalhin mo ang batang ito at lumayo ka sa akin. Ma, imposibleng gawin din yan ang ganyang bagay. Hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin ang babaeng walang hiya na ito. Ma, naniniwala ako kanya niyan. Pinagdududahan ko ang DNA test na ito. Mukhang peke ito. Gusto kong magpa-test ulit. Lola, huwag mong saktan si Daddy. Ako na lang ang saktan mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi siya ang tatay mo. Yuyo. Si Lola ay naglalaro lang ng pabiro sa'yo. Ikaw ang anak ni Daddy, ang paborito ni Daddy. Masikip BA, Daddy? Hihingahan ko para gumaling. Siege. Kung gusto mo ng retest, Sage. Bantayan natin ng mabuti. May hinala ako na may nagpakana nito. Siege, Boss Gu. Tita, saan ka pupunta? Samahan kita. Kailangan ko bang i-report sa'yo kapag pupunta ako sa CR? Huwag kang magpanggap na mabait. Kung sakaling may mangyari sa iyo, paano mo ako? Palalayasin sa pamilya Gu. Ikaf. Hindi ka pa man nakakapasok sa pamilya Gu. Sinusumpa mo na ako. Yan ba ang sinasabi mong mabuti? Mukhang malakas ka pa naman magmura, hindi mo kailangan ng tulong. Anak. Sabihin mo, may sikreto ba kayong dalawa? Lola, naizugatan ka. Huwag kang magpanggap. Hindi ka ba natatakot na saktan kita? Lola, marunong kang ointment dito. Kapag nilagay mo, mawawala ang sakit. Para mas malakas akong manakit. Itinuro din ba ng nanay mo ito sa iyo? Itinuro sa akin ni nanay na igalang ang matatanda at mahalin ang mga bata. Ang ointment na ito ay espesyal na resipe ng nanay ko. Nakakatigil ng dugo at sakit. Nakakatigil ng dugo at sakit. Sobrang effective, sobrang effective, sobrang effective. Bakit pamilyar ang amoy ng ointment na ito? Mingye. Ma, bilisan mo, huwag mo akong intindihin.
Mingye. Nasugatan kayo, ito ay aking ginawang ointment mula sa halamang sanay. Mabisa ito para sa pagtigil ng dugo at pag-alis ng sakit. Binibini, salamat sa iyo, ikaw ang aming tagapagligtas. Kaya. Zia pala. Boss Gu, lumabas na ang report. Ma. Si Yuyu ay aking anak, iyong apo sa dugo. Yuyu, talagang iyong anak. Ma, ano na naman ang balak mo? MS Lu, 10 taon na ang nakalipas, may nailigtas ka bang mag-ina? Nang gabing iyon, nakakita ako ng mag-inang nasugatan. Ginamit ko ang tradisyonal na paraan para patigilin ang kanilang pagdurugo. Teka, Tita Lin, bakit mo ito tinatanong? Kaya pala, ang nagligtas sa amin noon ay si Nyanyan. Ikaw talaga ang aming tagapagligtas. Nyanyan, talagang pasensya na sa iyo, ikaw ang nagligtas sa akin at kay Minye. Pero ginanyan pa kita. Talagang nabulag ako ng galit. Nyen. Talagang pasensya na. Tita Kin, mga simpleng bagay lang ito at saka noong panahong iyon. Hindi ako ang nagligtas sa inyo, si Minye. Noon din, puno siya ng sugat, tiyak na. Para protektahan ka. Minye, pasensya na sa iyo anak, ang hirap ng dinanas mo nitong mga taon. Ma, tapos na yon. Ma, sige na, ikaw kasi, madaling mapaniwala. Si Lishu na yon, ginulo niya ang ating pamilya. Hindi tayo nagkaroon ng kapayapaan. Ngayon, tiyak na paparusahan ko siya. Hindi na kailangan, noong huling medical check-up pa. Ipinasok ko na siya sa ospital. Ito. Ayaw ko, hindi ako baliw, hindi ako baliw, hindi ako baliw. Ayaw kong pumunta sa mental hospital. Tita Lin. Kuya Minye, ipapasok mo ako sa mental hospital, Tita Lin. Paulit-ulit mong pinag-away ang akin at ng aking manugang. Pati na ang relasyon namin ng aking apo, ito ang nararapat sa iyo. Ano ba ang ginawa ni Lunyanyan sa inyo? Bakit isa-isa kayong kumakampi sa kanya? Ipapasok siya sa mental hospital, huwag na siyang pakawalan, para hindi na niya tayo guluhin. Alisin na siya. Hindi ka papayagan ng aking mga magulang. Hindi na, pinutol na ng iyong mga magulang ang ugnayan sa'yo. At sinabing may problema ka sa pag-isip, kaya ko nagawa ito. Dalhin ka sa ospital. Hindi. Hindi ako naniniwala, nagsisinungaling kayong lahat. Ayaw ko, hindi ako baliw. Bitawan mo ako. Yoyo, nagkamali ang lola, mapapatawad mo ba ang lola mo? Pamilya Teo. Mabuting yo, ang apo kong mahal. Salamat, iniligtas mo kami noon, salamat. Salamat sa pagbigay kay Yoyo, salamat sa pagdating sa buhay ko. Sino ba naman ang nag-utos na maging gwapo ka? Nahulog ang loob ko, hindi kita pwedeng hindi iligtas. Talaga? Bakit hindi ka nagpakilala agad sa akin? Nagsisinungaling lang ako, sobrang dilim nung gabing iyon, puno ka ng dugo. Hindi ko talaga nakita ang itsura mo. Talaga? Sa susunod, magliligtas ka pa ba ng ibang lalaki? Ikaw na lang ang ililigtas ko, okay?
Tagapagligtas, walang katumbas ang utang na loob ko. Ibibigay ko na lang ang sarili ko sa'yo. Lugi ka naman. Nane, tatay, mahal kyo, nane. Umiyak ka na ng halos kalahating oras, mababali na ang lig ni tatay. Yoyo, kunan mo ng tissue ang nanay mo, umiiyak na siya. Unang beses kasi akong pinakasalan, masyadong nasabi. Gusto mo, araw-araw kitang papakasalan? Ano, gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Hindi. Ikaw ang bahala kung kailan tayo ikakasal. Bukas na tayo kumuha ng lisensya, bigyan mo ako ng katayuan. Gusto ko na ngayon magpakasal, hindi ako maghihintay. Yan ang hinihintay kong salita.